araw sa inyong lahat. Ako si Rizlan Z.F. Dusal at ang tatalakayin ko ngayon ay ang tungkulin ng listahan ng sanggunian. So, ano nga ba ang tungkulin ng listahan ng sanggunian? May 5 tungkulin ang ito. Ang una ay ang nagpapahalaga at nagbibigay ng credit sa mga pinaghanguan ng ideya, ilustrasyon at mga pahayag na hiram o mga materyales na hinahalaw. Pangalawa, ito ay nagpapakita sa mga taong pinaghanguan ng mga kaalaman. Nagpapakita ito ng pagkilala. Pangatlo, nagbibigay ng mga karagdagang impormasyon para sa mambabasa na nagnanais na palawakin pa ang isang pananaliksik. Pang-apat ay ito ay nagbibigay ng oportunidad sa mga mambabasa na alamin kung may katotohanan ang mga nakalap na impormasyon na isang pananaliksik. Ang panglima, ito ay nagbibigay ng kredibilidad sa pananaliksik na isinagawa dahil narito kung sino napatunayan kung sino ang author. Mahalagang impormasyon ng sanggunian. So, sa isang sanggunian, kailangang narito ang 6 na mga impormasyon. Una ay ang author o mga author, pwede siyang isa o marami. Ang pangalawa ay ang pamagat. Kailangan na makikita ang pamagat para malaman kung tungkol saan ang isang pananaliksik. Ang pangatlo ay ang lugar ng publikasyon. Kailangan lagyan kung saan na kung saang lugar ang publikasyon. Ang pang-apat ay tagalimbag. Pangatlo ay petsa, taon ng publikasyon. Kailangan ring lagyan ng petsa o kahit taon lang. Tapos ang pang-anim ay ang editor, tagasalin o consultant, compiler kung mayroon man. Tapos, paggawa ng listahan ng sanggunian. So, narito ang 10 paggawa ng listahan, ngunit ang tatalakayin ko lang ngayon ay 5. So, narito ang una, aklat na may isang author. So, makikita natin dito na mayroong author talaga. Tulad nito ni Bernales Rolando A. 1995. Ang pangalawa ay aklat na may 2 o higit pang author. So dito makikita mo na hindi lang isa ang author, ngunit ngunit marami ito. Meron si Tumangan Alcomtiser P, Bernales Rolando A, Lim Dantes C, at Mangunon Isabela A. Ang pangatlo ay inedit na volume ng isang aklat. So dito sa inedit na volume ng isang aklat ay dito ang ang isang pananaliksik ay inedit ng isang author tulad ni Almario Virgilio S. Siya ang nilagyan ito ng ed, ang ibig sabihin ay editor. Tapos ang pang-apat ay ang mga hanguang walang author o editor. Dito naman wala tayong makikita na mga author o kahit editor man. So dito, Webster's New Collegiate Dictionary 1961, Springfield, MAG&C Merriam. So dito may nakikita tayo ng pamagat at taon at kung saan ito na-release. Pero wala itong mga author na nilagay. Dito naman tayo sa multi-volume o inedit na akda. So dito ay ang ibig sabihin ng multi-volume ay para siyang series. So maraming series sa isang aklat na pinagkuhanan ng isang author. So dito, Studies in the History of Cutlery, Volume 4. So ang Studies in the History of Cutlery 4 ay mayroong 4 na series. Yun lang po at maraming salamat.